Ha? Babae na ka. Babae, babae. Babae. Asa si Sarah? Nara si Sarah. Araw na ka. Hunong, hunong, hunong. Hunong, hunong, hunong. Hunong, hunong, hunong. Tura ni Naog. Tura, tura, tura. Tura, oh. Tura, mana, tura, mana. Nara, nara. Ay, ma'am. Tura, mana, mana. Tura, mana. Ay. Bless, bless, bless. Bless. Thank you po. Bye-bye. Ay, ma'am. Mano. Mano. Yan si Kuya. Jared. Mano, Jared, and Lia. Nangalan, ma'am. Yan yung mat. Toothbrush ng ngipin para ano mag-toothbrush ng tagipon? Yes, para dili mabulok, dili magkabiti ang ngipon. Pagka humagkaon chocolate, ang sa buhaton? Inom tubig. Inom tubig o mag-toothbrush. Okay? Bye-bye. Bye-bye. Thank you, ma'am. There's so many people. Wow. There's so many people that go. Look at them. Look at them. There's so many people. Upahan mo. Gopo kasi yung Sarah mo. Bayot ka. Yan eh. Na-starstruck ko. Sabi si ma'am no, mahunong gid siya ba? Gani. Nangulong. Hoy! Yan ang next president! Wow! Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa pagbisita pa rin ni VP Sara Duterte dito sa mga biktima no, ng 7.8 magnitude na lindol nung nakaraang linggo. At umpisahan nga ni VP Sara kaninang umaga doon sa Jose Abad Santos no, sa may Davao Occidental. At ngayon ay papunta siya ng Sarangani mga kababayan. No? At ito nga yung mga bata na nag-abang sa kanya dito po sa may kalsada kahit na maulan mga kababayan. Nakikita natin na nagpayong yung mga bata. No? At syempre yung mga matatanda din ay nag-abang din dito sa pagdaan ni VP Sara at papunta na siguro siya dito no sa Sarangani kung hindi tayo nagkakamali. At ito nga mga kababayan ay bumaba si VP Sara or huminto talaga siya dito sa mga bata no at sa mga residente doon na nakaabang sa kanyang pagdaan. Although hindi po ito first time na ginawa ni VP Sara no na huminto po siya dito sa mga daan or sa kalsada kung saan may mga nakaabang na mga tao ay talagang hinihintuan niya yan mga kababayan no. Kakaiba talaga itong si VP Sara mga kababayan no. Yung ibang politiko ay hindi nagagawa yung ganyan no, ganyan kasimpleng bagay lang na hintuan mo yung mga supporters mo dito sa mga daan, sa kalsada, sa highway kung saan man ay si VP Sara mga kababayan no, so far yung ating nakikita talagang ginagawa niya yan, although risky yan sa kanya no, sa security ni VP Sara, pero talagang walang nagawa yung kanyang security mga kababayan kundi talagang sundan si VP Sara sa kanyang paghinto dito no sa mga supporters sa kanya dito sa mga daanan no. At although maulan-ulan nga mga kababayan no yung panahon na ito at dito rin sa Metro Manila ay maulan din naman at talagang hinintuan ni VP Sara at binigyan niya ng mga chocolate yung mga bata no. At syempre yung paalala niya na kailangan mag-toothbrush yung mga bata para iwas doon sa cavity. Tinuturuan niya rin naman mga kababayan at yun nga binigyan niya ng chocolate no. Yun po yung magiging or naging trademark na rin ni VP Sara no. Kung saan siya nagpunta, kung may mga bata na nandoon ay binibigyan niya ng mga chocolate mga kababayan at biskwit no. Ito yung paraan ni VP Sara kahit maliit na bagay ay syempre malaking bagay na rin po yan no sa mga ordinaryo mga kabataan na nabibisita ni VP Sara at for sure hindi po makakalimutan ng mga bata yan hanggang sa kailan
kanilang paglaki, sa kanilang pagtanda na once upon a time na nag-abang sila dito sa kalsada ay naabangan nila si VP Sara at huminto no or hinintuan talaga sila at talagang nakipaghalubilo no itong si VP Sara. Unlike sa mga ibang politiko mga kababayan, talagang mangyayari lang yan pag mga election time no or election period. Talagang yung mga politiko ay kaliwat kanan na lumalapit doon sa mga botante no, nakikiusap or nagpakitang gilas para iboto sila. Kunwari ay mahirap sila na ipag-shake hands doon sa mga tindera ng isda, tindero ng gulay at doon sa mga kulang na lang doon sa mga nag-uling no, makipag-shake hands sila doon sa mga nag-uuling doon sa bundok mga kabayan. Pero pag talikod nun ay malamang ay yung alcohol ay halos pinaligo na nila yon mga kabayan no. Talagang ganun yung kalakaran ng mga politiko tuwing eleksyon na magkikipag-shake hands, pero kunwari lang yun mga kabayan, pero nandidiri na yun pagkatapos ng pag-shake hands sila no. At ginagawa lang naman nila yan pag mga election period no, pero pag walang eleksyon ay siguro or malamang hindi pinapansin yung mga ganitong nag-abang sa kanila sa mga kalsada. Unlike kay VP Sara no, malayo pang eleksyon or kahit walang eleksyon mga kabayan no, napapansin natin na nung mga nakaraang taon pa no, nung bago pa lang nanalo si VP Sara, ganito din yung ginagawa naman niya na pag may mga nag-abang sa kanya sa highway, particularly natandaan ko yung nandun siya sa may Mindanao din yun mga kabayan, papuntang Pagadian ata siya or bandang Zamboanga del Norte yata siya noon, na may mga supporters doon na may dalang placard na VP Sara Duterte. Talagang hinintuan po siya no, or hinintuan sila ni VP Sara mga kabayan. Papuntang Lanao del Norte yata yung si VP Sara kung hindi ako nagkakamali. At talagang na-appreciate ng mga tao mga kababayan yung ginawa ni VP Sara. At itong simpleng pagbaba niya no dito sa mga bata para kamustahin, at lalo na binigyan niya ng chocolate. So remembrance na yan or forever na yan, hindi makalimutan ng mga bata mga kababayan no, itong ginawa ni VP Sara Duterte. So tuloy-tuloy pa rin yung pag-ikot no ni VP Sara or pagbisitang muli dito sa mga nasalanta no or biktima ng lindol dito sa Mindanao. So galing nga po ng Davao Occidental si VP Sara at namigay ng mga ayuda, kinumusta yung mga residente doon sa mga nag-evacuate pa. At dito sa Sarangani naman, balik siya dito sa Sarangani mga kabayan. Pero dito naman sa Maasim no, hindi pa niya napuntahan itong Maasim na Sarangani. Ibang parte naman ito ng Sarangani mga kababayan no. Doon ito sa kabilang side. Nung nakaraan na pinuntahan niya sa Sarangani ay doon lang sa may bandang Malapatan naman no mga kababayan. At syempre sa Jensan, pero sa Maasim ay hindi pa niya napuntahan, kaya ito naman yung pupuntahan niya mga kababayan no. Whereas ito yung center yata no, or epicenter ng 7.8 magnitude na lindol no, itong Maasim Sarangani. Kaya talagang malakas din yung yanig dito no, at for sure marami ding mga nasisirang mga bahay or mga structures, mga kalsada, mga tulay, kasi ito yung epicenter kung hindi ko nagkakamali mga kababayan. So malapit lang din po ito sa Jensan no, itong Maasim Sarangani. At ito nga yung bibisitahin ni VP Sara ngayong Father's Day no, itong araw ng Linggo. At pinasaya nga po ni VP Sara yung mga tatay no noong pagdating niya kaninang umaga doon sa Barangay Nuing, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Talagang sobrang tuwa no yung mga tatay doon, at sinabi pa doon na nakalimutan na yung trauma dahil pinasaya sila ni VP Sara mga kawain. Sa malit na halaga, sa malit na bagay ay may ipinaabot si VP Sara no, kasi hindi po sila nakapag-prepare. Wala silang dalang mga gift no na nakarap no. So yung mabilis na lang na maibigay ay yung nakasobre nga mga kabayan no, tig 1,000 doon sa mga tatay doon sa mga residente doon sa Barangay Nuing. At talagang nakikita natin masaya sila no, sobrang tuwa ng mga tatay doon. So hindi siguro in-expect ng mga tatay doon na bigyan sila ng Father's Day gift no ni VP Sara Duterte. Bukod po doon sa mga ayuda na ipinaabot ng Office of the Vice President sa kanila mga kababayan. So siguro kung hindi lang ginipit yung budget ng OVP ay malamang marami pong maibigay no na tulong ang Office of the Vice President mga kababayan. Pero dahil sa politika, pinopolitika, ay yun, ginigipit yung kanyang budget no mga kababayan. At alam naman po lahat kung anong dahilan dyan. So abangan lang natin kung once makaupo si VP Sara siguro sa Malacanang ay mabigyan lahat no ng mga ayuda ang lahat ng mga nabiktima ng mga kalamidad, yung mga itong klaseng kalamidad mga kababayan. So ano pa masasabi nyo dito sa paghinto ni VP Sara no? Nakakatuwa lang kasi yung mga bata dito na nakaabang lang sa kanya, at kahit maulan-ulan ay talagang hinintuan ni VP Sara mga kababayan. So ano pa masasabi nyo dito, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.